Alina's POV. Pasensya ka na sa akin, Alina. Alam ko malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Pero sana mapatawad mo ko. Mahina niyang sambit. No, wala po kayong kasalanan sa akin, tita. Naging mabuti po kayo sa akin at ako po dapat ang manghihingi ng sorry sa inyo. Dahil sa ilang buwan kong hindi pagdalaw sa inyo, mahina akong sambit. Napansin ko na patitig to sa akin at malungkot na napangiti. Huwag ka nang magkunwari pa, Alina. Alam kong malaki ang tampo mo sa amin dahil sa mga nangyari. Ako na mismong humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nangyari. Ako ang nagkulang para mapalaki ng maayos sina Stella at Selena. Kaya nagawa ka nilang saktan ng paulit-ulit. Umiiyak niyang sambit. Hindi naman ako nakaimik. Tulala lang ako nakatitig sa kanya. Siguro nga, ito ng karma sa amin. Hanggang ngayon hindi pa rin matagpuan si Selena. At hindi na namin alam ang gagawin namin. Miss na miss ko ng anak ko. Muli niyang bigkas na para bang nagpaturok sa puso ko. Nasa na nga rin ba si Selena ngayon? Sana okay lang siya at sana maisipan niya rin na umuwi na. Tita, baka naman nasa isa sa mga barkada niya lang si Selena. Bigkas ko. Alam kong walang kwenta itong suggestion ko at nagawa na nila yon pero hindi ko naman alam kung anong payo bang pwede kong ibigay sa isang ina na nagiginagpis sa pagkawala ng kanyang anak. Natawagan na namin lahat ng barkada niya pero lahat sila hindi alam kung nasan siya. Umiiyak niyang bigkas. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting lumiliit ang pag-asa sa puso namin na matagpuan siya ulit. Muli niyang bigkas. Tita naman, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Babalik po si Selena. Ako nga, inabot ng 3 taon bago nakauwi ulit eh. Manalig lang po tayo. Babalik din po si Selena ng ligtas. Baka nga po nagpapalamig lang siya. Baka naman nasa bakasyon na siya at masyadong nag-e-enjoy kaya nakalimutan niyang kumontak. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Sana nga yun ang nangyari kaya hindi siya nakauwi. Sana nga, Alina, umiiyak pa ring bigkas nito. Hindi na ako sumagot pa, bagkos sinayaan ko na lang din siyang umiyak na umiyak. Hindi naman nagtagal na himasmasantot siya ng labis kong pinagpasalamat. Teka, kamusta ka na nga pala, Iha? Wala ka na ba talagang balak na umuwi sa amin? Maya-may seryosong tanong niya sa akin. Nagtagpuan ko ng tunik kong pamilya, tita. Mahina akong sambit. Pamilya? Nagtaka niyang tanong. Opo, noong mga panahong akala ko nag-iisa na lang ako. Nakilala kong tunay kong ama at nasa poder niya na po ako ngayon. Maayos na pong kalagayan ko ngayon at huwag niyo na po akong alalahanin. Nakangiti ko sagot sa kanya. Wala ka na ba talagang balak pang bumalik kay Stel? Wala ka na ba talagang balak na ayusin ang pagsasama niyong dalawa? Muling tanong niya sa akin. Kaagad naman akong umiling. Sorry po, pero wala na po akong balak na sumugal ulit. Tama na pong 2 beses na nasaktan ako sa piling niya. Hindi ko na po kaya magtiwala ulit sa kanya, tita. Seryoso kong sagot. Napansin ko na tigilan to habang titig na titig sa akin. Naiintindihan ko. Deserve na anak ko na masaktan ngayon. Dahil sa mga pinagagawa niya. Wala rin akong planong pilitin ka dahil kahit kami, alam namin na malaki ang naging ambag noon kung bakit ka nagdurusa ngayon. Mag-ingat ka sa lahat ng oras, Alina, at itong tandaan mo. Palaging bukas ang aming tahanan sa muling pagbabalik mo. Seryoso niya namang bigkas bago niya binitawan ng kamay ko at naglakad paalis. Wala sa sariling nasundan ko na lang din siya ng tingin. Ramdam ng puso kong paghihirap ng kalooban ni Tita Bridget pero ano nga bang pwede kong itulong sa kanya? Wala dahil kahit na ako hindi ko rin alam kung nasa na si Selena ngayon. Dapat pala pinagbigyan ko siya nung last kaming nagkita. Dapat siguro pinahiram ko sa kanyang phone ko. Baka nabago pa kung ano man ang nangyayari ngayon. Selena's POV. Tahimik ako nakatanaw sa papalubog na araw. Simula nung umapak ako dito sa isla, 1 beses pa lang akong pinuntahan ni Damon at pagkatapos noon, para bang nakalimutan niya na ako at hindi niya na ako binalikan pa. Sa bagay, siguro sobrang nagalit talaga siya sa akin noong napansin niya na hawak kong phone niya. Siguro iniisip niya na tumawag ako sa mga magulang ko para manghingi ng tulong. Ayaw niya maniwala sa akin na si Alina lang naman ang kausap ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Siguro bored lang ako nitong mga nakaraang araw kaya walang ibang laman ang isipan ko kung hindi si Damon lang. Nakakahiyamang aminin pero sa bawat araw na nagdaan, namimiss ko siya. Kahit na hindi magandang una naming encounter. Nakakapagtaka na ang galit na naramdaman ko para sa kanya ay napalitan niya ng pagnanais na muli ko siyang makaharap.
Oo, bihag niya ako ngayon pero malayo naman ako nakakalabas ng bahay. Mahalin tulad ang lugar na ito sa isang paraiso, maliban sa 2 caretaker at ilang mga bodyguards na iniwan ni Damon. Wala na akong ibang nakakasama pa dito sa isla. Hinahayaan na rin nila akong lumabas at malayo makapasyal sa tabing dagat. Isang malungkot na ngiti ang pinakawalan ko bago ako tumayo mula sa pagkakasalampak sa maputing buhanginan. Luminga-linga ako at dumakon tingin ko sa 2 taong kanina pa nakabantay sa akin. Yes, malaya nga ako nakakapasyal sa buong paligid pero palagi namang may nakasunod sa akin. Sa tuwing nilalapitan ko sila para sana kausapin at matanong kung kailan bababalik ang amo nila, kusa naman silang lumalayo. Ang ending, wala akong nakakausap buong araw. Kahit nga si Manang nakatoka sa paghahanda, ng pagkain para sa akin hindi ako kinakausap. Ilang beses na ako nag-try na makipag-communicate sa kanila para lang din ako nakikipag-usap sa hangin. Kusa silang lumalayo hanggang ako na lang din ang nagsawa. Baka yun ang kagustuhan ni Damon at natakot silang sawayin ang amo nila. Dahan-dahan na hakbang na naglakad ako patungo sa bahay. Isa yung kulay puting bungalow house na may katamtamang laki. May 2 kwarto, malawak na kusina at malaking living room. Kumpleto naman sa gamit ang naturang bahay. Aminado ako na habang nagtatagal ako sa lugar na ito, feeling ko may mga bagay na bigla ko na-realize na gusto ko nang baguhin sa akin. Na-realize ko kung gaano ako kasama noon. Kung gaano ako kabuli at pasaway na anak at kung sakaling bigyan ako ng pagkakataon ni Damon na makabalik ng Manila, babaguhin ko na talagang sarili ko. Hindi ko nga alam kung matutuwa ba ako or malulungkot sa isiping kailangan niya pa akong dalhan dito ng angkinin na makailang ulit ng katawan ko para ma-realize ko kung gaano ako kasamang individual noon. Sa bagay sa naalala ko, 3 gabi pa lang naman pala akong inangkin ni Damon simula nung nakilala ko siya. 2 noong nasa yate kami 1 beses dito sa isla nung last na pumunta siya dito sa akin. The rest, wala na't hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Dahil sa tuwing naisip kong mga nangyari sa amin, usa ko nakakaramdam ng pag-iinit ng aking katawan. Wari ba hinahanap kong mga bagay na ginagawa niya sa akin? Ma'am, ready na po ang lunch niyo. Kagad na salubong sa akin ni Manang na hanggang ngayon hindi ko pa alam ang pangalan niya. Nakangiti akong tumango at walang sabi-sabing bigla niya na lang akong tinalikuran. Ganun lang kabilis ang lahat na akalang may malubha ako sakit na dapat niyang panghilagan. Naiiling na naglakad na ako patungo sa dining area. Pagkapasok ko sa loob, kaagad kong nalanghap ang masarap na amoy ng pagkain na sa mesa. Isa yung adobong native na manok, may gulay din. May iba't ibang klase din ng prutas na nakapatong sa mesa. Ready na din ang adobong native ng manok, may gulay din. May iba't ibang klase ng prutas na nakapatong sa mesa. Ready na rin ang paborito kong buko juice pati mga kobyertos na kakailanganin ko. Ako lang yata itong nakidnap na buhay reyna eh. Binibigay naman ni Damon ng lahat-lahat ng mga pangangailangan ko. Lalo na pagdating sa pagkain, kaya siguro ang galit na naramdaman ko sa kanya ay namalayan ko na lang na unti-unti na naglaho. Manang, nabanggit po ba ni Damon sa inyo kung kailan siya uuwi dito? Hindi ko mapigilan tanong kay Manang na mapansin ko siya sa hindi kalayuan sa akin. Busy siya sa pagbabalat ng saging na gagawin niya yatang merienda mamaya. Bawal po ma'am, wala po ko sa lugar para sagutin ang tanong niyo. Sagot niya sa akin, hindi ko na naman tuloy mapigilan na mapabuntong hininga. Mga ganitong sagot ni Manang halos memorize ko na eh. Wala na ba siyang bagong isasagot sa akin? For sure kapag may sunod pa akong itatanong sa kanya, hindi na siya sasagot. Wala na tuloy akong choice kung hindi ito unang buong atensyon ko sa pagkain na nasa harapan ko. Masarap magluto si Manang at dito lang din ako nakatikim ng mga putahe na wala sa Manila. Kaya ilang saglit lang magana na rin naman akong kumain. Tuluyan ko na nga siguro nakalimutan kung ano man ang kinasadlakan ko ngayon. Siguro dahil alam ko naman ako kayang ipahamak ni Damon eh. Naku, ako na dyan ma'am. Trabaho ko yan. Awat sa akin naman ang napansin niyang ako na mismo naguhugas ng mga pinagkainan ko. Wala naman akong ginagawa at simpleng gawain lang naman ito kung tutuusin. At saka gusto ko rin magkaroon ng kahit na konting ambag man lang dito sa bahay. Ayos lang po Manang. Gawin niyo na po kung ano niyo man gusto niyo. Ako na pong bahala dito. Nakangiti kong sagot. Kaya lang ayaw talaga yatang pumayag ni Manang. Pilit niya pa rin inaagaw mula sa mga kamay ko ang pinggan na hawak ko kaya wala na akong choice. Kung hindi tuloy na lang naibigay sa kanya. Pasensya na po ma'am pero trabaho ko pong pagsilbihan kayo.
Seryoso nitong bigkas. Wala na akong nagawa pa kundi ang lumayo sa harapan ng lababo tumakbang paalis. Wala eh. Ayaw niya talaga akong patulungin. Sa kanya kaya bahala siya. Alam kong after this, hindi na naman yan magsasalita si Manang. Kaya nagpasya na lang ako na bumalik ng kwarto. May malaking telebisyon sa loob ng silid ko, kaya naman nagpasya na lang ako manood ng movies. Mabuti na lang talaga at may cable, kaya naman nakakapanood ako ng movies kahit na medyo nasa liblib na lugar na ako. Kahit papaano may paglilibangan ako sa mga ganitong klaseng sitwasyon na wala akong ibang nakakausap kundi ang sarili ko lang. Kaya lang mukhang mali yatang napili kong pelikula dahil puro mga bad scene ang palabas. Hindi ko tuloy mapigilan na makaramdam ng pag-iinit ng aking katawan. Bigla akong naalala si Damon at namalayan ko na lang na dahan-dahan ng gumapang ang sarili kong palad. Naipikit ko pang mga mata ko habang ini-imagine ko si Damon. Damon, mahina akong bigkas. Siguro nga nababaliw na ako sa ginagawa kong ito ngayon. Nagawa ko magsarili habang ni-imagine ko lalaking bumiyag sa akin at yumurak sa aking pagkababae. Imbis na kamuhian ko siya, hindi ko magawa bagkos. Sobrang namimiss ko siya. Namimiss ko ang paraan ng pagdama niya sa buo kong katawan. Namimiss ko kung paano niya ako paulit-ulit na inaangkin. Sana nandito na siya. Sana balikan niya ako. Miss na miss ko na siya. Bahala na, kahit na habang buhay niya akong bihagin. Ayos lang, bastang importante nasa tabi ko lang siya at maramdaman ko palaging init ng kanyang katawan. Kahit naman ganun si Damon, hindi niya ako sinasaktan physically. Namimiss kong bawat haplos niya sa balat ko, namimiss kong lahat sa kanya. Mababaliw talaga siguro ako kapag hindi masundan ng kung anumang nangyari sa aming dalawa. Handa na ako magpaubaya. Payag na rin ako maging slave niya. Alam ko malayong-malayo na ako sa dating si Selena na may sariling paninindigan. Isang Selena nakaplano na sanang gusto kong mangyari sa buhay pero ngayon ay mas pipiliin ko na lang yata na maging slave na isang Damon basta makasama ko lang siya palagi. Bahala na kung ama man siya ng babaeng labis kong hinamak noon. Handa akong harapin lahat ng pagsubok maging akin lang siya. Makasama ko lang palagi si Damon. Sa ngayon, kailangan ko makontento sa ginagawa ko ngayon. Kailangan ko may labas ang init na aking katawan. Hingal na hingal ako, tagaktak na rin ng pawis sa aking noo matapos kong makaraos. Muli ako nakaraos sa pagpapaligaya sa aking sarili. Kaya naman isang matamis ng ngiting gumuhit sa labi ko. Bago ako nakatulog, muli ako nagising na nag-aagaw ng liwanag at dilim sa labas. Nakabukas pa rin ang telebisyon at ibang pelikulang nakaplay. Dahan-dahan akong bumangon at nagpa siyang pumasok sa loob ng banyo para maligo na muna. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, kaagad ko hinubad ang lahat ng saplot sa aking katawan. Nagpa siya akong humarap sa salamin at hindi ko mapigilan na mapangiti na masilayan ko sarili kong refleksyon. Siguro nga binago ako ng isang Damon Montano at mukhang hindi ko talaga pagsisisihan yon. Alam kong marami pa akong haharaping mga pagsubok pero handa na ako. Kung ito man ang karma ko, buong puso ko yung tatanggapin. Manang, sabayan niyo na po kung sa pagkain. Nakangiting pagyayaya ako kay Manang habang nakaupo ako dito sa harap ng hapagkainan. Dinner time at mukhang mag-isa na naman akong kakain. Sa bagay, kailangan ko na sigurong masanay sa ganitong klaseng routine ng buhay. Mag-isa at ayaw kausapin ng mga kasama ko. Salamat po ma'am, nasa labas lang po ako. Tawagin niyo lang ako kapag may iutos pa po kayo. Because dito't mabilis na naglakad pa alis. Iling-iling na nasundan ko na lang siya ng tingin. Ano pa nga bang bago? Wala, ganito talaga palagi. Lahat ng taong kasama ko dito sa isla ay napaka-aloof. Yun nga mga bodyguards na nakabanti sa akin, lalapitan ko pa lang sila kung saan silang lumalayo sa akin. Pero buntot ng buntot naman kahit saan naman ako magpunta. Dahil medyo busog pa ako at wala rin naman akong balak na kumain ng marami kapag gabi. Mabilis na rin ako natapos sa pagkain. Pagkatapos kumain basta na lang akong tumayo at lumabas ng dining area at diretso sa kwarto. Minsan nakakapagod din palang makipag-usap sa mga taong ayaw akong kausapin. Dahil mababaw pa ang gabi at hindi pa naman ako inaantok, nagpasya akong pumesto sa may bintana na muna. Madilim sa labas. Noong unang linggo ko dito sa isla ay takot na takot pa ako. Pero ngayon nasanay na ako. Kung ito man ang magiging kapalaran ko, handa na akong tanggapin ng lahat-lahat. Kung ito man ang magiging kabayaran ng lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko noon, buong puso kong tatanggapin. Para sa katahimikan ng lahat. Para sa katahimikan ng puso ko. Halos isang oras doon ako nakadungaw sa bintana bago nagpa siyang muling pumasok ng banyo. Magtututbrush lang ako at matutulog na rin. Simula nang dumating ako dito sa isla, nasanay na ako matulog ng 8 hanggang 9 na oras na never kong nagawa nung nasa Maynila ako. Tahimik ang buhay
At ngayon lang din naman ako nagkaroon ng katahimikan ng aking kalooban. Pagkatapos kong gawin ang aking evening routine, mabilis na rin naman ako nahiga ng kama. Isang araw na naman na mabilis na lumipas. Ayaw ko mag-isip ng kung ano pa man. Kapalaran ng bahalang magdikta sa kung ano man ang kinabukasan na naghihintay sa akin mula sa mga kamay ni Damon. Tahimik ako nagmuni-muni hanggang sa dalawin ako ng antok. Nasa kahimbingan ako ng aking pagtulog nang maramdaman ko na para bang hindi ako nag-iisa dito sa loob ng silid. Yes, feeling ko may kasama ko dito sa loob ng aking silid kaya wala sa sariling napabangon ako. Sa tulong ng liwanag mula sa lampshade, dumakong paningin ko sa isang imahe na nakaupo sa gilid ng kama at direktang nakatitig sa akin. Damon, mahina akong sambit. Kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Yes, siya nga, si Damon, binalikan niya ako. Sinasabi ko na nga ba hindi niya talaga ako kayang tiisin. Mahigit 1 buwan ko rin siyang hindi nakita. At basta niya na lang akong iniwan dito sa isla pero ni katiting wala akong nararamdaman na galit sa kanya. Wala na rin ako nararamdamang takot. Bagkus kakaibang excitement ang naramdaman ng puso ko. So, kamusta ka dito? Balita ko ang bait mo raw ah. Tanong niya sa akin gamit ang baritono niyang boses. Hindi ko naman malaman kung ano ang sasagot ko. Mas nanaig kasi talaga sa akin ngayon ng malakas na kabog ng dibdib ko. Hindi ka na nakapagsalita. Mahigit 1 buwan ka pala namang dito sa isla pero nakalimutan mo na kaagad kung paano magsalita. Seryoso niyang tanong sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Tumaasa ako na sa pamamagitan noon. Kumalma man lang ng kahit na kaunti ang puso ko. Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Lakas loob kong tanong sa kanya. Narinig ko mahina nitong pagtawa. Bago tumayo at naglakad patungo sa bintana, tumitig sa labas bago siya muling nagsalita. Bakit mo na itanong? Na-miss mo ba ako? Hinahanap mo ba ako? Seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling bumaba ako ng kama at naglakad palapit sa kanya. Kung oo ang sagot ko sa tanong mong yan, maniniwala ka ba? Seryoso kong sagot sa kanya. Kunot no, itong biglang humarap sa akin habang kitang-kita ko. Sa mga mata niya hindi makapaniwala. Anong sabi mo? Seryosong tanong niya. Yes, namimiss kita. Sobrang miss na miss kita. Seryoso kong bigas na hindi ko nga alam kung saan ko ba nahugot ng lakas ng loob para sabihin sa kanya ang totoo. Niloloko mo ba ako? Seryoso niyang tanong. Halata sa mukha niyang hindi makapaniwala kaya naman kaagad ko siyang pinagtaasan ng kilay. Mukha ba ako manloloko? Balik tanong ko sa kanya. Napansin kong kaagad na napailing siya bago naglakad patungo sa sofa at naupo. Matulog ka na. Maaga ka pang babiyahe bukas. Iuwi na kita sa inyo. Seryoso niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Anong sabi mo? Uuwi? Hahayaan mo na ako makaalis? Hindi ako makapaniwalang tanong sa kanya. Ewan ko ba? Imbis na masaya ako sa desisyon niyang ito pero bakit sa kaloob-looban ng puso ko? Bigla ko nakaramdam ng lungkot. Tumututo lang kalooban ko sa gusto niyang mangyari. Kung ibabalik niya ako sa mga magulang ko, ibig bang sabihin nito hindi na kami makikita? Hindi ko na siya makikita? No, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na pagkatapos niyang makuha ang lahat sa akin basta niya na lang akong tatalikuran. Ano kayang gagawin ni Selena ngayong plano na siyang ibalik ni Damon sa kanyang pamilya? Tuluyan na bang nahulog ang loob ni Selena sa ama ni Alina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.